Binangkal naman po ang ating lulutuin, napakasimpleng ingredients lang po. Ang ating gagamitin ng mga ingredients po ay 2 cups na all-purpose flour, 1 tablespoon po na baking powder at asin. Tapos po paghahaluin po natin ng mabuti. Isi-set aside po muna natin. Sa ibang lagayan gagamit po tayo ng isang itlog, 1/4 cup na evap at saka 1/2 cup na brown sugar. Paghahaluin po natin mabuti hanggang sa matunaw po yung asukal. Kapag natunaw na po ang asukal ay pagsasamahin na po natin ang dry at wet ingredients. Kapag kutsara pong ating gagamitin ay hindi po tayo makakapag-form ng dough. Kailangan po natin itong kamayin. Kung wala po tayong plastic gloves ay pwede naman pong maghugas na lang po tayo ng kamay bago po natin masahin ang harina. Maglagay din po tayo ng 1 tablespoon po na mantika para po hindi po dumikit sa kamay natin ang mga harina. Kapag okay na po ang dough ay gagamit lang po tayo ng 1 tablespoon po na panukat. Pero kung ito naman ay pangkain lang, pwedeng hindi na po sukatin. Kapag nakapag-form na po ng bilog ay pwede po itong pagulungin sa tubig bago po sa sesame seeds para po talagang kumapit yung sesame seeds. Sa 2 cups na all-purpose flour ay nakagawa po tayo ng 15 na piraso po na 1 tablespoon ang sukat. Siguraduhin lang po natin na mainit na po ang mantika bago po natin lutuin ang binangkal. Dapat po mahina lang po ang apoy kasi madali po siyang masunog. Ayan, luto na po ang ating binangkal. May pangmeryenda na po tayo. Pwede rin po itong pangnegosyo. Isa po ito sa paborito ko pong tinapay ang binangkal kaya sinubukan ko pong lutuin. Hindi ko po alam kung ano ang tawag po nito sa Tagalog. Thank you for watching!